Hello po, mga kabayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong Baguio City sa kanila pong pahayag tungkol po sa kaligtasan na nararanasan po nila sa panahon po na administrasyon na tinatawag na bangag ng kanyang ate at ng dating Pangulong Duterte, kung saan daw po sila nakakita ng kaligtasan. Ito po, pakinggan po natin ang mga kababayan natin sa Baguio City. Pakinggan po natin itong balita at panurin. Did you know that ancient tech Nagsalita na ang mga taga-Cordillera. Iginiit nilang mas ligtas sila noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasulukuyang administrasyon kung saan talamak ang kriminalidad at ilegal na droga. Narito ang report ni Paul Montibon. Bilang isang magulang, aminado si Pastor Mon Borromeo ng Baguio City na hindi naligtas ang panahon ngayon. Anya, hindi tulad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kahit sa kalaliman ng gabi, walang pangamba ang mga magulang para sa seguridad ng kanilang mga anak at pamilya. Ito'y isang malinaw na patutuo mula sa mga nakaranas ng kaginhawaan at kapayapaan noong nakaraang administrasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ikinasa ang Bring Him Home a Prayer Rally for Tatay Digong sa Baguio City, isang malakas na panawagan para sa kanyang pagbabalik at patuloy na paglilingkod sa bansa. Mariing giit ng mga dumalo noong panahon lang ni Duterte nagkaroon ng takot ang mga kriminal, drug lords at mga korap. Isang matapang na pamumuno na siya namang kabaliktaran ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mas safe talaga nung panahon ni Duterte, mas may takot ang lahat ng mga users. At ngayon kasi parang ano na tayo open na naman tayo bumalik tayo sa dati. Which is para sa amin nakakatakot. Hindi ko nga kayang pauwiin yung anak ko ng 6 o'clock ng gabi kasi talagang tinatawagan ko na sila pagdating. Alam ko lumabasan ng school, 30 minutes after natatawag na kasi hindi na talaga safe. Unlike before, pinapabayaan lang namin silang lumabas. Malaki ang takot ni Pastor Mon para sa kanyang mga anak na huwag sanang maimpluwensyahan ng masasamang gawain dahil sa lantarang kriminalidad at laganap na iligal na droga sa bansa. Yan po mga kababayan. Yan po sa Baguio City, mga kababayan. At sila po ay nagsalita na tungkol po sa kanilang kaligtasan. Totoo naman po yun. Hindi po ba? Kahit naman po ang inyong lingkod, naranasan po ng aking pamilya na ang talagang pagbabago nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Dahil talamak na talamak po ang pulburon sa aming bayan, lalong-lalo sa aming barangay. Hindi po ba? Hindi hindi na nga sila natutulog sa gabi eh. Hindi po ba? At wala pong halos pakialam ang mga kapulisan nung panahon na yon. Hinahayaan lang po na dumamit, lumaganap ang gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Pero nung naging Pangulo si dating Pangulong Duterte, naranasan po natin ang malaking pagbabago sa ating bansa. Lahat po sila'y natakot. Unang-unang natakot po ang mga magnanakaw na mga politiko. Naglaylo po sila. Naglaylo po ng 6 na taon ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. At natakot na po ang mga pulburon lord, mga sindikato, hindi po ba? Pati mga smuggler, hindi po ba? At mga pulburon lord, natakot lahat sila. Lahat, pati kriminalidad, pati po ang makakaliwa. Hindi po ba ang laki ng nabawas sa kanilang puwersa? Hindi po ba? Pati po ang pagre-recruit ng makakaliwang grupo sa ating mga anak, hindi po ba na-stop? Ganyan po katindi at katapang ang sinasabing may tapang na may malasakit pa sa bansa. Hindi po ba? Sa panahon po ngayon, kaya tama po yung mga kababayan natin sa Baguio eh. Ngayon po, baliktad. Sa panahon po na administrasyon na tinatawag na bangag na kanyang ate, bumalik po sa dati at lumala pa ang problema ng bansa. Okay lang po sa kanila na laganap na naman lahat, krimen, korupsyon, pulburon,
Okay lang sa kanila. Pati mga randing in tandem, nagbalikan na naman. Hindi na po sila takot ngayon. Tayo na pong matitino ang takot ngayon sa kanila. Kaya nga sabi po ni Pastor, hindi po ba? Yung mga anak niya, alas 6 pa lang, kinakabahan na siya. Tinatawagan niya na. At gusto niya na makabalik sa kanyang tahanan, sa kanilang tahanan. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Okay lang, kahit gabihin ka. Hindi po ba? Kaya mamimiss mo talaga yung serbisyo na may malasakit sa taong bayan. Pero, pagka yan po ay nakarating sa Malacanang yung mga ganyang balita, kukundinahin po yan. Sasabihin pang, baka sabihin fake news yan. Dahil ang kapulisan ay nagsasalita. Ang DILG Secretary nagsasalita. Ang tagapagsinungaling ng Malacanang, di umano'y nagsasalita na mas safe ngayon ang bansa kisa sa dating administrasyon. Safe na safe po ngayon, mga kabayan, ang ating bansa. Ang tanong, sino po ba ang safe ngayon sa ating bansa? Ang safe po ngayon, ang mga magnanakaw na mga politiko, di umano. Safe na safe. Ang mga pulburon lord, safe na safe yata. Ang mga smuggler, safe na safe yata sa panahon ngayon, di umano. Lalong-lalo po yata ang mga gumagamit ng pulburon. Safe yata ngayon sila. Pati po ang mga makakaliwa. Hindi kaya safe sila ngayon? Mga kababayan, pati po ang mga oligarkiyang nananamantala sa ating bansa. Safe din yata sila ngayon. Sila po yata ang sinasabi na safe sa panahon ngayon. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, mga taxpayer, mga nasa laylayan na walang kakayahan tumira sa mga exclusive subdivision na may mga bantay, gwardiya at gated. Safe ba tayo? Kung ang nakakahalubilo natin ay ito po mga gumagawa ng masasama, kasama natin araw-araw. Safe ba tayo? Kaya po nakapagsasalita yung mga sinasabing naglilingkod ngayon na mga binagoong Pilipinas kasi po hindi nila nararanasan ang nangyayari sa mga katulad po nating mahihirap dahil sila po'y safe. Maganda ang kanilang mga tinitiran, maganda ang kanilang mga residential o subdivision. Hindi po ba? Kaya hindi po nila nararanasan ang nararanasan ng majority ng Pilipino na nasa laylayan. Hindi po ba? Kaya sana po, excuse me po, sana po mga kabayan, ay makauwi na rin po ang dating Pangulong Duterte at matapos na po sana sa lalong mabilis ang ginawa po sa kanyang pagtetraidor at pagwawalangya. Hindi po ba? At sana rin po ay tuluyan na pong mabuwag ang ICC dahil pinangungunahan na po ng Estados Unidos na ito po'y mabuwag dahil nagagamit pong sindikato di umano sa politika ang ICC. Dahil yan ay pinatunayan mismo ni Saldico na mismo ang ating bansa ay ginamitan ng politika at pera ang ICC para po mapadala si dating Pangulong Duterte. Ayon mismo yan kay Saldico. Hindi po ba? Kaya po tayo po'y natutuwa sa ginagawa po ng ating mga kababayan sa Baguio City na sila po'y gumagawa po ng mga prayer rally para po sa pag-uwi ng dating Pangulo. Hindi lang po tayo, hindi lang po ang Davao City, kasama po ang ating mga kababayang mga OFW, mga bayani, na lahat po tayo ay nakakaisa na sa lalong mabilis ay makauwi na po ang dating Pangulo. At syempre po, mabigyan po tayong muli ng tinatawag at ang dating serbisyo na nagbigay po ng pagbabago sa ating bansa ay muli rin po sanang mabigyan tayo ng isa pang agila na manggagaling sa Mindanao para po ang ginawa po nilang kawalanghian at nakikita po natin ngayon na naghahari na naman ang kasamaan ay magbalik po sanang muli sa kapayapaan nung naranasan po natin ng 6 na taon sa dating Pangulo na ngayon po'y sinisiraan ang kanilang pamilya. Sanib puwersa po sila ngayon.
gamit pa ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? At sana'y wag po silang magtagumpay, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan at tayo po ay magkaisa na isama rin po natin sa ating mga dasal na hindi po magtagumpay ang kasamaan sa ating bansa. At makalaya na po ang dating Pangulo. At mabuwag na rin po yung ICC na yan sa pangunguna po ng Estados Unidos. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo sa nakagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok at sa inyo rin po mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa inyo po mga tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA, Kingston from Hong Kong, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa from Cagayan Valley, Jim Aris from United Arab Emirates, at si Jobilin Watanabe from Japan, Annie Jo, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am Elby Sermani from North Miami, Florida, USA, at Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At muli po mga kabayan, konting tiis lang po tayo. At magdoble ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.